Po, magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay mag-i-start na po sa ating pong online Bible study po ngayong pong gabi. At bilang ating pong opening song, awitin po natin, Bayan na Kay Dilag. Isang lupaing kahinang na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ng Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalingaw-ngaw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal, pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Ang Diyos sa atin pong inawit po mga kapatid. At minsan pa po tayong umawit. Awitin naman po natin ito pong Dahil Siya'y Buhay bago po tayo dumako po sa atin pong opening prayer. Ang Diyos sana pusang nanao, pagkat tayo'y kanyang mahal. Doon sa krus, tayo'y singako, ngunit nagbangon din buhay sa tiniyan. Dahil
buhay sanggol na bagong silang pusong Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit po at tayo po ay dumako po sa isa pong panalangin para po naman tayo po ay humingi ng patnubay po sa Diyos sa ating pong online Bible study. At let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, tuloy po Ama na kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi po na ipinagkaloob niyo po muli sa amin para po sa amin pong online Bible study. Patuloy po, Ama, ang aming pong prayer, ang inyo pong pangunguna sa aming pong pagtitipon po. Ang banal na Espiritu ang patuloy po na gumabay po sa amin nang sa gayon po sa aming pong pag-aaral. Ito po ay maunawaan po namin. Bagamat po physically po ay hindi po kami magkakasama, patuloy na dalangin po namin na patnubayan at gabayan niyo po kami sa aming pong pakikinig at wala pong maging distraction po maging sa amin pong internet connection, kayo rin po ang manguna at ganoon din po sa lahat po ng makakapakinig, makakapanood sa online. Tuloy po kayo po ang manguna po sa amin at ganoon din po sa inyo pong anak na gagamitin po na maghahayag po ng inyong pong mga salita. Tuloy din po na patnubayan niyo po ang aming pong kapatid. At ganoon din po sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling, sa mga kapatid po na magjo-join pa lamang po patuloy po na patnubayan niyo po ang bawat isa. At sa inyo po namin patuloy na pinagkakatiwala at ipinapanalangin po ang oras po na ito. At ito pong lahat ay amin pong inihiling sa matamis na pangalan po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli po magandang gabi po mga kapatid. At tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral po ngayon pong gabi. Ihanda na po natin ang ating pong mga Biblia, ang ating pong mga puso't mga pakinig. At binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong online Bible study. Salamat Brother John. At magandang gabi po mga kapatid.
Salamat po sa Panginoon na patuloy po na binibigyan niya po tayo ng ganitong pagkakataon po na bagamat tayo ay physically po na magkakalayo, ay maaari po tayong magpatuloy sa mga gawain ng iglesia o ang ating mga consecutive meetings of the church. At isa na po rito yung ating Bible study. Kaya isa po itong biyaya sa atin na bagamat tayo po ay magkakalayo sa isa't isa. At nawa ay sa tulong at biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay tayo po ay pagbuklo pagka bigyan ng iisang diwa, damdamin, pagnanais dito po sa ating pag-aaral. Kaya muli po ay magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Parang maingay yung brother dyan. Bago siguro tayo magpatuloy. Sige po. Yan po. Para po sa ating pag-aaral ngayong gabi dito po sa sulat ni Pablo kay Tito. At babasahin ko po ang chapter 1. Simula po verse 4 hanggang verse 9. At ganito po ang ating mababasa. Kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos, Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Dahil dito'y iniwang kita sa Kreta upang usahin mo ang mga bagay na nagkukulang at maghalal ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang na may mga anak na nagsisisampalataya na hindi maisusumbong sa pangliligalig o suwail. Sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan, palibhasa siya'y katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan, kundi mapagpatuloy, maibigin sa mabuti, mainawa ng pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil. Verse 9, kauli-ulian po. Nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisi sa langsang. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay manalangin po muli. Ama naming Diyos na banal na nasa langit, lubos po kami na nagpapasalamat sa oras po na muli mo pong pinagkaloob sa amin kung kami po'y mag-aral sa iyong mga salita. Huwag mo po hayaan na kumilos ang aming kaaway, ang dyablo, na siyang nagbibigay ng kalituhan, kaguluhan, at kawalan ng kaayusan sa aming mga pag-aaral, sa aming mga pagtitipon. Bagkus, sandatahan mo kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong kalakasan, ng iyong karunungan, nang sa ganun po ang iyong mga salita ay magliwanag sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. At magsilbi po itong gabay
sa aming pamumuhay at lalong-lalo na po sa iyong iglesia sa Valenzuela Christian Church. Pagpalain mo po, O Diyos, ang oras na ito. Pagpalain mo po ang bawat tahanan at pagharian mo po ang mga sandaling ito, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Maliwanag po na ang sulat ni Pablo po na ito ay isang sulat na naka-address po kay Tito. At si Tito po ay ayon po dito sa ating binasa, siya po ay naligtas sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Kaya tinawag po niya na kanyang anak. Parang ganun din kay Timoteo. Sabi niya kay Tito na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat. Ang ibig sabihin po nito ay si Tito ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. At maliwanag po na naka-address po ang sulat na ito kay Tito. Sa Galatia Kapitulo 2, talatang 3, makikita po natin na si Tito ay isang Grego. Siya ay Grego po. Sabi po rito, datapwat maging si Tito man nakasama ko, bagamat Grego, ay hindi napilit na patuli. Although, dito po sa sulat ni Pablo, mayroon po kasing mga Hudyo na pumunta sa Galatia na gusto po na ang mga believer, ang mga mananampalataya ay kailangan ay sundin ang covenant ng Diyos o yung kasunduan ng Diyos sa mga Hudyo na ang mga kalalakihan ay dapat na sila'y patuli bilang tanda na sila'y mga anak ng Diyos. Pero ayon po dito ay hindi kailangan yon. Bagamat ang gusto lang nating makita rito sa Galatia Kapitulo 2, talatang 3, ay si Tito, siya ay Grego, siya ay hindi Hudyo. Subalit mahalaga na siya ay mananampalataya at yon ay sapat na. Matagal din siyang nakasama ni Pablo sa paglilingkod sa Korinto. Katunayan, sa 2 Korinto, Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 14, makikita natin na binabanggit ni Apostol Pablo si Tito. Ang sabi niya, kaya't kami pawang nangaaliw at sa aming pagkaaliw ay bagkus pang nangagalak kami dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay inaliw ninyong lahat. At sa verse 14 ang sabi, sapagkat kung ako ay magmamapuri ng anuman sa kanya dahil sa inyo, ay hindi ako nahiya, datapwat kung paanong sinabi namin ang lahat ng mga bagay sa inyo, katotohanan ay gayon din naman ang aming pagmamapuri na ginawa ko sa harap ni Tito ay nasumpungang totoo. Maganda ang abang si Pablo at si Tito ay nandoon sa Korinto upang maglingkod. Maganda ang mga naging feedback at maganda ang mga naging response at maganda ang naging mga trato ng mga believer kay Tito doon sa Korinto. Kaya si Pablo ay isa ito sa kanyang ikinagagalak sapagkat nakita niya na ang kanyang anak sa pananampalataya bukod sa ito ay tapat na naglilingkod, ay naging maganda rin naman ang response ng mga taga-Korinto sa kanya. Kaya
Subalit sa pagkakataong ito na ating binasa, kailangan na iwan ni Apostol Pablo si Tito sa Creta. Ang Creta ay isa ring lugar kung saan ay may mga mananampalataya. Subalit, napakahirap ng kalagayan ng iglesia sa Creta sapagkat sa kanilang mga background. No? Mababasa natin ayon dito na sa verse 10, sabi niya, sapagkat may maraming mga suwahil na mapagsalita ng walang kabuluhan at magdaraya, lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuli. Yung mga Hudyo doon ay nagdadala ng maling aral at maling turo at mga salita na walang kabuluhan. Kaya ang sabi rito sa verse 11, na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom, mga taong magsisipanggulo sa buong mga sangbahayan na nagtuturo ng mga bagay na di nararapat. Dahil sa mahalay na kapakinabangan, ang mga Hudyong ito ay mayroong daladalang maling aral at ang kanilang layunin, ang kanilang laman, motibo, laman ng kanilang mga puso ay ang sabi ni Pablo, mahalay na kapakinabangan. Mayroon silang vested interest. Mayroon silang motibo na hindi maganda. Verse 12, sinabi pa rito, sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Creta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ito po yung background ng Crete. Kung saan ay makikita natin ang kalagayan ng iglesia doon sa Creta ay surrounded ng hindi magandang komunidad. Kaya naman, si Pablo ay minarapat na iwan si Tito sa Creta. Ayon dito sa verse 5, sabi niya, dahil dito iniwan kita sa Creta. Sabi niya, ang purpose ng pag-iwan ni Pablo kay Tito sa Creta, ang sabi niya, upang usayin mo ang mga bagay na nagkukulang. Sa English, ginamit po yung for this cause, left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting. Yung set orders po rito ay isa raw po itong medical terms na kung saan ang isang napilayan ng paa ay kailangan isaayos upang siya'y makalakad. At yan ang kailangan sa Creta. Nangangailangan ng mga leaders. Actually, yun ang purpose. Yun ang dahilan kung bakit kailangan maiwan si Tito sa Creta. Sabi niya, upang usayin ang mga bagay na nagkukulang. Although dito ay ginamit yung salitang maghalal and ordain elders. Mga matanda sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Isa sa mga pamamaraan ni Pablo po sa mga local churches na kanya pong natatanim o sabihin napapasimulan yung kanyang mga missionary journey, isa
po sa mga lagi niya pong isinaalang-alang ay yung paglalagay ng mga elders sa church. Yun po yung kanyang madalas na ginagawa. Gusto niya ay mayroong mga mangunguna. Napakalaga po kasi ng mga leaders sa church. Kaya ngayong gabi po ay pag-aaralan po natin yung biblical leadership. At maliwanag po na ang mga leaders sa church ay tinatawag po na mga elders. Kung mapapansin po natin, ang mga leaders sa church, hindi po siya one-man ministry, kundi siya po ay plurality of leadership. Kaya ang sabi niya, maghalal ka ng mga, yung salita pong mga ay tumutukoy po sa plurality of leadership. Bagamat noong panahon po na yon, sapagkat ngayon sa panahon po natin ay hindi po kailangan tayong maghalal, mag-vote, no? Kung sino yung mga elders o kung sino po yung mga leaders. Hindi po kailangan yon. Hindi po kailangan na ako yung mag-appoint o yung maghalal o mag-ordain. Hindi po. Malaking pagkakamali po yun. Noong panahon na yon, kaya ginamit po yung salitang ordain, elders o maghalal. Noon po kasi ay hindi pa po buo o kompleto ang Biblia. Subalit ngayon ay maliwanag na at tuwiran na nakikita natin mula sa salita ng Diyos kung ano yung sino yung mga elders, ano yung mga gawain ng mga elders, ano ang pananagutan ng mga elders, at higit sa lahat, ano yung kailangan na response ng church sa mga elders. Maliwanag na po na naituturo yan, nakikita, nababasa sa salita ng Diyos. Samantalang noon ay hindi pa po kumpleto ang salita ng Diyos. Nang ito'y isulat ni Pablo kay Tito. Kaya ginamit niya yung salitang maghalal. Sa panahon natin na hindi na kailangan ng ordain o maghalal, mag-appoint. At lalong hindi po kailangan tayong magbotohan kung sino yung mga dapat maging leader sa church. Sa panahon natin, dahil naglatag na, nagbigay na ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol ng mga qualification, sa panahon natin ay tinitignan na lang natin kung sino yung mga qualified at kinikilala natin. Kaya napakahalaga po nun. Sa atin sa panahon natin, recognition, nire-recognize natin sapagkat nakikita natin, lalo-lalo na sa mga kalalakihan na mga believer, yung mga qualification. Kaya nga, inilatag ni Pablo kay Tito, ito yung mga qualification. Dapat ay magawa mo ito. Sapagkat kung hindi, baka ang mga iglesia doon sa Creta ay mahatak ng kanyang surroundings. Sapagkat nakita natin ang environment. They must need leaders. Kailangan nila ng mga leaders na mangunguna. At mahalaga ang mga panuntunan yung tinatawag na mga qualification. Kaya inuna niya yung mga qualification. Ang sabi niya, kung ang sino man ay walang kapintasan, if any be blameless, napakabigat po ng isang qualification ng elders. Siya ay walang kapintasan. Isinulat din po
ni Pablo kay Timoteo ang ilang mga qualification ng isang elders. At siguro ay buksan natin sa 1 Timothy chapter 3. Kung may mga Bible po tayo sabay at dito sa ating at mga ilan po yung titignan natin. Sinabi rin po ni Apostol Pablo dito sa 1 Timothy chapter 3. Una sabi niya, tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo. Although dito po ay ginamit yung salitang obispo. Doon kay Tito ay ginamit yung salitang elders. Kaya bago po natin tignan yung mga qualification, tignan muna natin yung definition. Ang ibig po sabihin ng elders sa Greek, ginamit po yung salitang presbyteros. Yun po yung ginamit na salita. Na ang ibig sabihin, spiritual leader. Sila po yung mga elders, yung presbyteros, matanda, yun ang ibig sabihin. Hindi po sa edad lang, kundi ito ay tumutukoy sa kanyang spiritual maturity. At dito sa Timoteo, ginamit po yung salitang obispo, bishop, overseer. Sa salitang Grego, ginamit yung episkopos. Overseer, ibig sabihin, nagsusupervise. Kung saan ay tinitignan niya ang affairs ng church. Binabantayan niya ang iglesia o ang church. Yun ang salitang elders. At kahit po dito sa Gawa, Kapitulo 20, ginamit niya interchangeably ang dalawang salita po na ito. Sa chapter 20, verse 17, sinabi po rito, at mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Epeso at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. Dito po, naka-address ang patawag o ang assembly meeting sa mga elders. Sabi niya, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. Kaya dito po, ang meeting na ito ay kinandak ni Apostol Pablo as an apostle at ang mga tinipon niya ay ang mga elders, plurality of leaders sa Ephesus. Pero dito sa verse 28, ginamit niya yung salitang overseer. Sabi niya, take heed therefore unto yourself, ingatan ninyo ang inyong sarili, and to all the flock, at ang buong kawan, ito yung church, ito yung iglesia, ito yung local church, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, over which the Holy Ghost had made you overseers. Ginamit po yung salitang overseers dito. Isang salita na ginamit, ang tinutukoy ay yung bishop. At ang mga kausap dito ay mga elders. Kaya yung salitang bishop and elders, tumutukoy lang po ito sa isang office. Posisyon. Posisyon po ito sa iglesia. Sapagkat mayroon lamang dalawang posisyon, office sa iglesia. Ito ay ang mga elders, overseer, or bishop. Iisa lang po ang tinutukoy po diyan. At ang mga deacons o diakono, mababasa natin yan sa Pilipos
Kapitulo 1, in-address ni Pablo ang kanyang sulat hindi lamang sa mga believers, kundi ganun din sa mga elders, obispo, at mga diakono. Ang sabi po rito, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Pilipos, ay yun po yung mga believers, pati ng mga obispo at ng mga diakono. Ginamit po dito sa King James Version yung bishop and deacons. Sa church po, sa local church, mayroon lamang 2 posisyon, office, tungkulin, katungkulan. Ito po ay ang mga bishop or overseer or elders at ang mga diakono. Kaya pag-aaralan po natin ang mga katangian ng mga elders, obispo o overseer sa church. At ganun din yung mga diakono. Sapagkat mayroon lamang 2 posisyon. At maliwanag dito yung salita, kung babalikan natin yung unang Timoteo, Kapitulo 3, yung sinasabi po rito na ninanasa, ngayon salitang, tapat ang pasabi kung ang sino man magsisikap na maging obispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Yung salita pong ninanasa rito o desire a good work, hindi lang po ito flesh desire. Ito po ay tinatawag na spiritual desire. Ito po ay tinatawag na spiritual conviction. Nung ikaw ay sumampalataya, ang kalalakihang mga Kristiyano, sa kaloob-looban mo, sa paggawa ng Espiritu sa buhay mo, binibigyan ka niya ng ganitong desire. At hindi ka lang binibigyan ng desire. Binibigyan ka rin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na magampanan at higit sa lahat ay makamtan yung mga qualification. Actually, ang Diyos po ang siyang gumagawa noon. Ang sabi doon sa binasa natin sa Gawa 20, no? Balikan po natin. Ibig sabihin po, hindi po nagmumula sa ating sarili lang. O hindi lang yung gusto lang natin. Kundi ito ay strong conviction. Ito ang pagkilos ng Espiritu Santo. Kino-convict niya tayo para sikapin natin sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu Santo, na tayo ay makamit natin, magawa natin, masumpungan sa atin yung mga qualification. Kaya ang sabi dito sa ating binasa kanina sa verse 28, sabi niya, noong kausap ni Pablo ang mga elders, sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, elders, overseer, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya, both yung pagnanasa, ang sabi nga, ito ay isang maganda, subalit may mabigat na qualification at mabigat na tungkulin o gawain. Sapagkat
sa atin, sa mga elders, sa mga bishop, ay ipinagtagubilin ang takbo o ang mga mananampalataya doon sa loob ng local church. Kaya ang sabi niya rito, first, ingatan mo ang iyong sarili. Second, iingatan mo ang kawan. Hindi pwede yung kawan lang ang iingatan mo at ang sarili mo hindi. Tandaan natin, sa bowling, yung pinakauna, yun ang tinitira para bumagsak lahat. Ganon din ang kaaway natin, ang dyablo, ang sanlibutan, ang sarili natin. Ang unang titirahin nito ay ang mga leaders. Kaya ang mga leaders dapat sila ay matured, matatag. Dahil kung hindi iingatan ang kanilang sarili, lalong hindi nila maiingatan ang kawan ng Diyos. Sabi rito, pakainin. Kaya mamaya makikita natin yung mga role, mga gawain ng isang leaders, ng isang elders sa iglesia. Balikan muna natin yung mga qualification. Siguro mag-concentrate muna tayo, although nandun kay Titus, sinasabi niya rin ang mga bagay na ito. Pero dito kay Timoteo, maliliwanag po ang mga tinuran ni Pablo na mga qualification ng mga elders, obispo, overseer sa church. Sabi po rito, sabi niya, mabuting gawa ang ninanasa. Verse 2 ng chapter 3 ng 1 Timothy. Sabi niya, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Isa ito sa mga napaka bigat, no, na qualification ng isang leaders sa church o ng isang elders sa church. Sa mababaw na salin ginamit yung above reproach. Hindi ibig sabihin po nito na perfecto, no? Dahil habang tayo po ay narito sa lupa, ay tayo ay maaaring makagawa ng mga bagay-bagay na sabihin natin na hindi nakalulugod kung minsan sa Panginoon. Ang tinutukoy po rito na walang kapintasan, na dapat nating maunawaan, na qualification ng isang elders does not mean na perfect. Ang ibig lang sabihin nito, siguro physically, number one, wala kang mga kapintasan. Ibig sabihin, hindi ka pilay, kasi ang paglilingkod sa iglesia ay masasabi natin it is a hard work. Ito po ay isang mabigat na paglilingkod. Hindi po siya easy way. We must need physically, no? Hindi naman ibig sabihin na kailangan matipunong ka, hindi po. Hindi ka. Ang ibig sabihin ay magagampanan mo ng maayos yung iyong mga role. At mamaya pag-aaralan natin yung mga role, no? Siguro physically rin ito tinutukoy. Pero mostly, ang sinasabi ng mga nag-aaral sa Bible, yung qualification ng isang leader, ang ibig sabihin lang noong blameless, yung sinasabi, ay wala siyang mga morally na kapintasan. Kaya nga isinunod dito ni Pablo yung dapat nga ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Sapagkat during that time po, marami ang naniniwala na pwedeng magkaroon ng maraming asawa ang isang lalaki. At ganyan yung kultura at kalakaran ng panahon na yon. At kung saan, dito nagmumula minsan yung kaguluhan, suliranin,
ng isang lalaki, paano siya makapamamahala sa kawan ng Diyos kung siya'y lipos ng mga suliranin at mga problema. Kaya nga sabi niya, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. At ito yung mga magagandang karakter, mapagpigil, no, yung sinasabi rito sa English, blameless, the husband of one wife, vigilant, mapagpigil, yung ibig sabihin nito ay may control siya sa kanyang sarili, mahinahon ang pag-iisip. It means na meron siyang sabihin natin na malinaw na kaisipan. Wala siyang diferensya sa kanyang pag-iisip. Bukod sa malinaw ang kanyang kaisipan, ang maganda ito ay spiritual minded. Mahusay, no? Mapagpatuloy, at higit sa lahat yung sapat na makapagtuturo. Yan din ay balik-balikan natin yung sa Titus. Ganyan-ganyan din ang mga qualification na sinabi ni Pablo kay Tito. Sabi niya, sapagkat, verse 7, dapat, verse 6, sabi niya, kung ang sino man ay walang kapintasan, sawa ng isang babae lamang, na may mga anak na nagsisisampalataya, na hindi may susumbong sa pagliligalig o suwail. Isa po sa mga qualification, hindi lang yung one wives, dapat po ang kanyang mga anak ay mga believer, mananampalataya. Kasi ang paglilingkod sa iglesia, ang unang paglilingkod po ay ginagawa sa tahanan. Sabi nga, balikan ko po yung sinabi ni Timoteo dito sa chapter 3, verse 5. Sabi niya, no, kaya napakalaga noong yung mga family, yung mga anak ay believer. Yung asawa, believer. Yung mga anak ay believer. Ang sabi niya, verse 5. Verse 4, sabi niya, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Kaya po, ang isa sa mga mahigpit na qualification ng isang elders, ng isang leaders, kailangan siya ay blameless, walang kapintasan. Isa lang ang asawa, walang morally, walang immoral na mga may susumbat, at higit sa lahat, ang kanyang buong sangbahayan ay mananampalataya. Isa po yan, sapagkat ang sabi nga ni Pablo, paano mong isusupervise, paano mong pangungunahan, paano mong pamamahalaan ang sambahayan ng Diyos kung ang sarili mong sambahayan, kung ang sarili mong mga anak, kung ang sarili mong buhay ay hindi mo mapamahalaan. Mahalaga po ito. Kaya napakahalaga na matutunan natin ang mga qualification na ito. Hindi lang sa mga kalalakihan, kundi ang buong iglesia. Sapagkat pagka nagkamali
ang iglesia sa pagkilala sa mga elders. Dito umpisang ihina hanggang sa makakapasok ang dyablo. Lalapain ng dyablo. Sabi nga, balikan natin yung Gawa 20. Ang sabi ni Apostol Pablo, pagkatapos na sinabi niya doon sa 28, sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas, pansinin po natin yung sinasabi ni Pablo, aking talastas, yung discernment niya. No? Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo within. Kaya napakabigat ng role ng elder, sabi niya. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ito yung danger sa loob ng church. Kung walang mga qualified eldership, elders, leaders, may mga, sabi rito, within, mga kasamahan din ninyo, also of your own self. Ito yung mga gusto nila, leaders lang sila. Gusto nila yung posisyon lang. At maraming mga local churches ang nakalulungkot. Na ang kanilang mga purpose and yung motive ay pawang hindi nakalulugod, hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ni Pablo sa verse 31 ng Gawa 20, sabi niya, kaya nga kayo'y, sabi niya, mangagpuyat. Therefore, watch. Kaya napakalaga na malaman natin ito pong mga qualification. Hindi lang ng mga kalalakihan. Every believers, every member of the body of Christ, kailangan maliwanag sa atin kung sino yung mga kikilalanin natin. Sapagkat pagka nagkamali tayo, yan ang panganib ng iglesia. Kaya nga sabi niya, kaya nga kayo'y magpuyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. At ngayon, sabi niya, verse 32, ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya. Only God's way. Tanging ang paraan lang ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, maaaring magtagumpay ang isang iglesia at sa kanyang mga salita. Kaya napakahalaga ng mga leaders, elders na ayon sa salita ng Diyos. Nalulungkot tayo sa mga iba. Madali silang mapaniwala. Minsan tumitingin sila sa estado ng buhay. Pagka mayaman, pagka mataas ang pinag-aralan, ginagawa nila ng mga leaders sa church. At yan ay isang malaking pagkakamali. Kaya maraming iglesia ngayon, bagamat sila ay nagpapatuloy, nagtitipon, subalit nakalulungkot. Nawawala na sila doon sa function ng isang iglesia. Kaya nga sabi niya, at ngayon pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapagiging banal. Mga kapatid,
mahalaga na makita natin itong mga qualification. Maunawaan natin ang biblical leadership ay hindi tinitignan ng anyo, kalagayan, status sa buhay, kundi ang Diyos sa pamagitan ng mga Apostol Pablo ay nagbigay ng maliwanag na mga qualification bilang pagkakilanlan sa mga kikilalanin natin na mga leaders sa church. Kaya nga dito isinama rin ni Pablo sa verse 6 sa 1 Timothy chapter 3, bukod doon sa mga attitude, mga character, and yung kanyang family life, ang sabi, hindi baguhan. Baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Isa kasi pagka bago, madali siyang madaya ng dyablo, madali siyang matukso ng dyablo. Sapagkat ang dyablo ay, sabi nga sa Efeso, marami siyang mga pamamaraan. Kaya napakahalaga ng malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos ng isang elders. Kaya nga dito sinabi niya sapat na makapagtuturo dito sa chapter 3 verse 2. Samantalang dito kay Tito sinabi niya rin na ang sabi niya na verse 9 na nananangan sa tapat na salita, holding fast yun ang kanyang pinagbabatayan sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga pagpapasya, sa kanyang mga pangunguna. Ito'y ayon sa salita ng Diyos. Sabi niya, nanananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral. Pansinin natin yung magaling. Hindi lang siya basta nakapagtuturo, kundi maliwanag siyang nakapagtuturo. Sapagkat napakahalaga nun. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa loob at labas ng iglesia, sa bawat individual na mananampalataya. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Pagkat ang salita ng Diyos, ang siyang pagkain natin. Paano mo mapapakain ng kawan kung mismong ikaw ay walang maituturo? Kaya ang isang elders, siya ay mayroong panahon. Gumugugol siya ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. May kasabihan nga, sabi nga po ng mga matatandang Kristiyano, there is no shortcut way in studying the Bible. At ngayon ay napakaganda po dahil meron ng technology po natin ay napakaganda. Naalala ko po nung ako'y bago-bago na nag-i-interest sa pag-aaral ng Biblia. Ang dami kong Bible. Inilalatag ko sa igaan ko dahil iba-ibang translation. Tapos gumagamit pa ako ng iba-ibang mga tools. Minsan napupuno yung aking igaan. Bukod sa aking dictionary na English-Tagalog o Tagalog-English. Kasi medyo may kainaan ako sa English. Ngayon, sa isang cellphone lang ay naroon na kung minsan ang lahat. Parang mas pinapadali ng Panginoon. Kung kailan nagiging madali ang pag-aaral sa salita ng Diyos, doon naman nakakalungkot. Marami rin na hindi nag-i-interest sa pag-aaral. Sapagkat kung minsan yung technology rin ay sumisingit din ang dyablo. At madalas ay nakapront ang dyablo.
Kaya kailangan natin ng pagnanais, yung desire, conviction. At isa yan sa mga dapat nating matutunan kung nagnanais tayo na maging leader sa church, elders sa church. Tuntunin natin po ang mga katangiang ito. Panalangin natin ito. Kaya nga, si Pablo, ginamit niya yung salitang sikapin dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 1. Sabi niya, tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap. If a man desire the office of a bishop. Napakalaga po nito, yung oversight. Kaya sa mga susunod po ay magpapatuloy tayo sa ating pong mga pag-aaral. May kinalaman po sa mga leaders sa church, yung mga biblical leaders sa church. Hindi po sapat yung sipag lang. May mga panuntunan po ang Diyos para kilalanin tayo na tayo ay mga leader sa church. At sa susunod po ay pag-aaralan naman natin. Ngayon nakita natin yung qualification. Next time pag-aaralan natin yung function, yung role. Ano ba yung mga gawain ng isang leaders? At pagkatapos noon, pag-aaralan, ano ba yung mga pananagutan ng isang leaders? Sa ngayon po ay para magkaroon tayo ng mga question and answer, ay pansamantala po. Una, dito po sa pag-aaral natin sa aklat ni Tito, nakita po natin ang isa sa mga bagay na kailangan sa mga church o sa ating church. Kailangan natin ng mga leaders, elders. At nawa sa tulong at biyaya ng Diyos, sa kapangyarihan ng kanyang mga salita at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, may mga kalalakihan na naisin, sikapin, na tuntunin ang mga katangiang ito. Nang sa ganon ay kilalanin tayo ng mga leaders sa ating mga local church. At napakahalaga rin na matutunan ng lahat ng member ng body of Christ, lahat ng kapatiran. Sapagkat kung magkakamali tayo ng pagkilala, doon magiging mahina o kung minsan nabubuwal, hindi lumalago ang isang local church. Kaya tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa oras na pinagkaloob po ninyo. Salamat po sa mga panuntunan. Salamat sa mga magagandang katangian ng mga kalalakihan na gagamitin mong mangunguna sa iyong iglesia. Dalangin po namin naway sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay gumawa po ito sa buhay ng bawat isa po ng mga kalalakihan. Nang sa ganun po ay magkaroon ng strong conviction, desire, sikapin na sa tulong at biyaya po ninyo ay masumpungan ang mga katangian na hinahanap po ninyo sa isang kalalakihan na gagamitin nyo bilang mga tagapanguna sa iyong kawan. At salamat po, naniniwala po kami na ito po'y pagkakaloob ninyo. Nang sa ganun po, ang iglesia po, mga kapatiran sa Valenzuela Christian Church, ay maaari pong sa mga susunod na mga panahon, kung di pa po darating ang aming Panginoon, ay may mga itatayo po kayo na mga lingkod, nagagabay, mangunguna,
magpoprotekta sa iyong kawan sa Valenzuela Christian Church. Pagpalain mo po, Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa po sa atin. At alam ko po, meron tayong time ngayon na para tayo po ay makapagtanong. Balik ko muna po sa ating MC po. Thank you po, Brother Wilson. Salamat po sa Diyos sa ating pong mensahe po ngayong pong gabi, nakapatungkol po sa mga elders po ng church. At ngayon po, katulad po ng nabanggit po ng ating pong kapatid, ay tayo po ay nasa dako na po ng ating pong question and answer. Kaya po malaya po ang bawat isa po sa atin na makapagtanong po regarding po sa ating pong napakinggan po ngayong pong gabi. Sige po, tayo po ay maaari na pong makapagtanong, mga kapatid. Sige po, wala po ba tayong question po, mga kapatid? Last call po para po sa ating pong question. Okay po, nawa yung ating pong silence po ay ito po ay nagkakahulugan po na susubaybayan po natin ang ating pong pag-aaral, lalo na po nakapatungkol po sa iglesia at kung paano po ang pag-recognize po ng mga elders sa loob po ng church at sa atin din pong mga kalalakinan ang desire po, strong desire na nawa tayo rin po ay magamit po ng Diyos sa kanya pong iglesia. Kung wala na po tayong question po, inihiling ko po na tayo po muli ay manalangin para po pasalamatan po natin ng Diyos sa atin pong naging pag-aaral po ngayon pong gabi. Let us pray po, mga kapatid. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, na nagpapasalamat po kami sa gabi po na ito. Muli po kami po yung nakapag-aral ng iyong mga salita. At yun din po sa aming pong pag-aaral, patuloy po sa inyo pong iglesia. Nakita po namin ang kahalagahan po ng mga requirements po ng pagiging elder. At nawa, tulungan niyo rin po ang Valenzuela Christian Church na magkaroon din po ng mga elders, mga kalalakinan po, magkaroon po ng desire po na paggamit po sa ganito pong bagay. At yun din po, tulungan nyo rin po kami na ito po ay ma-recognize po namin. Kaya po, patuloy po ang aming pong prayer sa iglesia po sa Valenzuela. Patuloy na kalakasan at growth spiritually. Ganoon din po sa buong iglesia din po. Salamat po sa mga kapatid po na nag-join. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa po na nakikinig. Ganoon din po sa inyo pong anak na ginamit po na naghayag po. Tuloy po dalangin din po namin ang iyong pangunguna sa amin din pong kapatid. Tuloy po sa inyo po namin dinadalangin at pinapasalamatan ang oras po na ito. At ito pong lahat ay aming pong hinihiling sa matamis na pangalan po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Salamat po. Good evening po, mga kapatid. Good evening po sa lahat, mga kapatid. Good evening po. God bless po sa ating lahat. See you po sa ating Sunday. Good evening. Good evening po. Good evening po. Roba.
Hi. Good evening po. Good evening po. Ingat, Brother Redan. Ingat, Brother Redan. Ingat po. Good evening po mga kapatid. God bless. Bye. Meron bisa. Narinig tayo. Hello po, Sister Venus. Yan si Brother Jamie Song po. Akala niya din Walang Meron. Abay po. Nakalaki kasi sa malaki TV, nakikita ko lahat. Nasa laptop kasi. Apo. Ay, para isang setup lang kami. Sasalita na si Bro Wilson. Naka-off yung mic ni Brother Wilson. Wala sila brother. Si Basi. Wala po yata, pero si Mandy po nakakapag-join. Isang setup lang din. Hindi makaiba lang. Parang Isang lang eh. Malaking TV yun. TV. Hindi, kinas lang namin sa laptop para isa. Ay, wala pa si Brother Rodel, Sister Medj. Okay, good evening. God bless po sa inyo lahat. God bless po. Bye. 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 Monday.